Sabi nila, hindi daw tayo pwede mag-umpisa sa maliit na puhunan. Kasi daw, lalo na po itong pabahay. Kasi daw pag hindi daw maganda po ang panahon, lalo na po daw pag maulan, ang ating mga alaga nagkakasipon. Mapagpalang araw po mga ka-backyard. Welcome sa isa na namang episode ng Backyard Farming. Malit mong lupa, gawin nating libangan at pagkakitaan. Sabi nila, hindi daw tayo pwede mag-umpisa sa maliit na puhunan. Kasi daw, lalo na po itong pabahay. Kasi daw pag hindi daw maganda po ang panahon, lalo na po daw pag maulan, ang ating mga alaga nagkakasipon. Yun po ang sabi nila. Kaya po sa pag-umpisa nila, marami ang kanilang iwinawaldas na kapital, lalo na po sa pabahay. Ang kanilang poste, kagaya po yan, sa kanila po semento, pero sa atin po kahoy po. At ang kanilang kulungan sementado po, pero sa atin po ay kawayan. At ang kanila po na bubungan ang pinapagawa ay yero po, pero sa atin po ayan po, anahaw. Di daw tayo pwede gumamit ng mga materialis na nagamit na, kasi daw hindi na daw yung tatagal. Pero ito sa atin, ikalawang alaga na natin to ng baboy, at ayan po, 4 na. Yung una po ay 2, pero ito po ay di naman po ito gaano kalakihan, pero kasya po dito ang 4 hanggang sa 5 baboy. Kagaya po nyan, ayan po ay purong scrap materials lang po na makikita po natin sa bundok, lalo na po kung marami po ang ating kawayan. Hindi na po tayo bibili dito po sa amin. Wala po kaming sariling mapagkukunan ng kawayan, kaya po ito po bumili po kami. At ito po ay pagpagawa po namin ito, nasa 10,000 po ito lahat. Kasi po hindi po namin pagmamay-ari ang kawayan. Bumili po kami ng kukulamber. Pero ito pong bubong, hindi na po yan kasabay sa 10,000. Ito po ay dito lang sa yung dati namin itong bubong ng kusina. At saka po, ayan, yan po yung same year po, same po. At di naman po namin yan binili. Ang ibinili po namin itong semento, at saka yung kukulamber, at saka yung pako. At ito po ay nara po ito. Bumili po kami ng dito po na kahoy na panghaligi po, at saka yung labor po. Tsaka bumili po kami ng PVC na yung dumi ng baboy papunta po dun sa kanal po yan. At saka lumaki po ng lumaki dahil po pagka umuulan, pag may bagyo, marami ang tubig, galing po yan sa palayan. Ito po lumaki, at saka yan, di naman po yan gaano kalaliman, pero pagka malakas ang buhos ng ulan ay malakas din po dyan ang agos ng tubig. Sa ikalawang alaga natin ng mga baboy, di pa naman po ito sira-sira, at saka matitibay po ito. Ayan po, ang kinaganda po dito ay, sabi kasi nila, hindi daw tayo pwede mag-umpisa sa maliit na puhunan, lalo na po sa pagpapagawa ng bahay. Ang kinaganda po nito, kapag mainit po ang panahon, hindi po gaano sila
mainitan kasi po yan ang ating bubong ay anahaw lang, at saka ito po purong kawayan na kapag may ang panahon, saka pag may hangin, pag mahanginan din po sila, ito po ang kinaganda dito. Saka di naman po natin pwedeng biglain, lalo na po sa pagpapagawa ng pabahay, kasi po baka sa pabahay pa lang maubos na ang ating kapital. Mas mabuti po na paglaanan natin ng pansin ito pong pag-aalaga natin, kasi po sa pag-aalaga po natin pwedeng maibalik ang kapital, kagaya po nito. Mag-umpisa lang po tayo sa ganito, dalawa, hanggang sa ganito na po, 4 na po kami, at saka pag-iipunan pa po ang pagpapagawa ng konkretong pabahay nila. Hindi naman po ako nagsasabi na hindi maganda ang pagpapagawa ng konkreto. Ang hindi po maganda doon kapag hindi malaki ang ating kapital, kasi po nabibigla po ang ating pera sa pagpapagawa ng pabahay, at saka yung ating pag-aalaga ng baboy hindi po natin natutuunan ng pansin, kagaya po niyan, no? Hanggang sa baka mag 1 taon din po itong kulungan natin. Sana abutan pa po ito para mabawi naman po sa pagpapagawa nito, dahil po ito ay nasa 10,000, kagaya po niyan, no? Ayan na po yung ating mga baboy. Binili natin yan, kinuha natin sa piggery. Ayan po ay di pa po nag-1 buwan. Kaya ayan sila, nag-1 buwan na ay di pa gaano kalakihan, kasi po yung kinuha natin di pa po sa kanila nag-1 buwan. At saka paka nung nagbisita kami doon, di pa nabubutas o di pa na hihiwalay sa inahin, dumididit pa. Tapos yung pumunta na kami doon, nahiwalay na, pero yun nga, hindi pa nag-1 buwan. Dito po kasi sa pagpapalabas o pag didispose po ng mga biik, kailangan po dapat abutan ng 1 buwan, lalo na po yung mga baguhan po sa larangan ng piggery, sa larangan ng pag-aalaga ng baboy, kasi po baka po mamatayan. Yun rin po ang disadvantage sa mga baguhan. Pero ito po ay nakuha na po natin yung mga sikreto sa pag-aalaga, lalo na po kapag yung ating alaga baboy, ang kanilang dumi ay malambot, yung para nag LBM po sila. Pagka malambot po ang kanilang dumi, may ibinibigay po tayo sa kanilang herbal na gamot na ginagamot rin po sa tao, na hindi na natin kailangan pumunta sa veterinaryo, dahil tayo po ay kaya na nating gamutin sila. Ayan po, ito po ang kinaganda sa gagawin natin ng haligi, yung mga nabubuhay po, kagaya po niyan. Yan po ay, ayan po, may mga dahon po. Ito po ay nara, may dahon na po yan, buhay po yan. At saka ito po, ayan, ito yun, hindi po yan nabuhay, pero may times na nabubuhay po yan. Pagka putol ay agad na hinaligi. Ayan po, ito po ay di gaano kataasan, pero kung ito po ay yero, ang ating alagang mga baboy ay maapektuhan na rin po ng init, kasi po lalo na po ngayon na papalapit na po ang summer, nandiyan na yung El Nino. Kailangan po ang ating
bubong, ating paligid ay di po gaano mainit kagaya po niyan. May mga tanim tayong mga kamuting kahoy at saka dito po yan, may mga kahoy po, may mga papaya at saka ito po may mga matagal na po itong mga tarpol na linagay namin dito. Kaya po yan nyo. Pero di naman po sila na sisikatan ng matinding init. Ito po ang kinaganda dito, at share ko lamang po ang aming experience at ang aming pamamaraan dito, kasi po di naman po natin pwedeng biglain ang ating pera sa pagpapatayo ng pabahay nila. Dapat po ang ating pagtuunan ng pansin ay ito po ang ating mga alaga, sapagkat ito po ang magbibigay, magbabalik ng ating mga nagastos, lalo na po dito sa pabahay, lalo na po sa kapital na ipinagbili natin ng mga biik. Ayan po. Ito po ay nandiyan pa po ang ating mga trapal, sapagkat ang panahon po dito pagka minsan ay malamig ang hangin, umuulan, at saka pababalik naman po ang matinding init. Ayan po. At saka dito po pala mini-maintain po natin ang kanilang kalinisan, lalo na po yung dumi, at dapat iniaalis po natin. Kaya po yan nyo, may mga dumi na naman sa kanilang katawan, kasi po ayun, nagsisipaglaro po sila. Ayan po. At saka ang kinaganda po sa, lalo na po kung may mga alternatives na pampakain po kayo dito, ito po ay di po namin binibigyan, kasi po kapag binibigyan, lalo na po yung dahon ng saging, sila po ay yung kanilang dumi po ay malambot, nasanhi din po ng hindi kagad na paglaki, at saka gumagan po ang kanilang timbang. Kaya po naka focus lang po tayo dito sa pure feeds po, commercial na feeds. Kaya yan po, sana pagdating ng panahon na makabili po tayo ng pelletizer machine, para tayo na po ang makapagbigay, tayo nang bibigay, tayo nang gagawa ng mas maganda at saka mas healthy na pampakain sa kanila, na purong nutrients na kailangan ng ating mga alaga. At saka ang pinapainom po namin dito ay yung tubig na may betrasin. Wala po kasi ditong molasses, at saka yung pong King's Vita Plus, wala po dito sa Agri-Vet Store po, wala po. Makakabili po tayo nito sa online. At saka ang tagal po, ang tagal pang dumating, abutan pa niya ng 1 linggo. Yan po ang ating pabahay sa ating alagang baboy. Ayan po, ayan. Yan ay ito po ay yung binili namin. Yung mga parang nangitim na, ayan po yung mga naigamit na, yung mga luma na ating recycle, o ang tawag dito ay ginamit uli. Ayan po sila. Ito po yung ating sirama, at ang kanilang dumi, yung ipot, ay linagyan natin ng trapal para masalo po yung ipon nila, at gawin nating fertilizer po.
yung organic na fertilizer. At wala po ditong tapon kasi po yung kanilang dumi nagagamit din natin na pang-abono sa ating mga halaman. Ito po ay di pa po ako nakagamit dito kasi po ito di pa po bulok. Baka i-try natin kung sa isang buwan ay pwede natin gamitin, sapagkat po ang ipot ng manok pag di po na lipasan ng panahon o bagong dumi nila at saka inabuno natin, ang ating tanim ay namamatay po. Kailangan po mabulok po siya para po yung mga bad bacteria ay mamatay. Baka kasi pumunta pa sa ating mga tanim na pagkasinhi po na pagkamatay nila. Ang sukat pala nito mga kabakyard ay 2.5 meters po. At saka dito ay 1 dito 1.5, at saka papunta doon ay 2.5. Ito po ang kinaganda kasi po pag sarili mo po ang kahoy, sarili mo po ang mapagkukunan ng materyales, ay less gastos na po yan, makamenos gastos ka na po yan. Ang inyong po problemahin ay ang pagpapatayo na po. Kung malaki po ang inyong area, malaki po ang gagawing kulungan, mas matatagalan po. Dito po sa amin ang presyo po ng labor 500 to 600 po. Kaya po kung matagal po ang trabaho, sa labor pa lang po ay malaki na po ang ating kailanganin na pera at ang pera nating mawawaldas. At share ko lamang po ang aming nagastos dito sa pagpapatayo ng munting kulungan ng aming mga baboy. At yan po ay inabot po ng 9,999, o kung tutusin po ay nasa 10,000 na po. Ito po pala mga kabakyard na inilatag kong presyo ay di po ito akma, sapagkat pwede pong magmahal o bumaba po ang presyo, depende po sa inyong lugar.